Ano masasabi mo sa mga kaso mo hinahanap ka rin ng mga pulis? Tanga! Paano ko hahanapin ng mga pulis? Puro general yung mga kaibigan ko. Puro general yung mga pinalaki ng nanang ko. Ano ka ba? Ako unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako unang nagsampa. Ako unang tawagan. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawas up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating punta talakayin ang napakatindi at sobrang angas na si Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Ito na naman ho, yung isa sa 1,000 na ginawa niyang mga kabulastugan sa internet hanggang sa meron na hong latest, which is yung ngayon lang, mga kahombre ko. And very exciting to. So yes, welcome to Norman Mangusin Show. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Mga kahombre ko, huwag niyo hong kakalimutan na kahit si Erwin Tulfo, di ba? Which is a husyang Filipino senator at news anchor ay nagbahagi at nagbunyag sa tunay na pagkatao ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Siya ho ang isa sa mga naunang news anchor or influencer o kung ano man tawag sa kanya, nakapagpalabas ng tunay na Norman Mangusin, mga kahombre ko. Ayan ho, mga bahay, sasakyan at opisina na ipinakita ni Norman Mangusin, hindi raw sa kanya ayon sa NBI. Norman Mangusin alias FLM mukhang matatagalan bago makalabas ng kulungan. Ayon sa NBI, mananatiling nakakulong si Norman Mangusin sa kanila ngayong Sabado at Linggo. Norman Mangusin alias FLM tila mabubulok na sa bilangguan ayon sa NBI. So ayan mga kahombre ko, ayan ho yung mga naging content ni Erwin Tulfo sa tao na ito. Sa dulo ho, nilabas ni Norman Gusgusin ang kanyang saloobin kay Senator Erwin Tulfo, mga kahombre ko. Boss, fake news pala yung galing kay Erwin Tulfo. Oh, fake news yun. Isa pang bobo yun eh. Oh. Fake news yun. Oh. Alam mo, kung yung mga news nila totoo, sana wala ako sa laya ngayon. Sana nakakulong pa rin ako. Oh. Yung sinasabi nila na scammer ako, asan? Sino in-scam ko? Wala naman akong kasong scam. Alam mo ba kung ano kaso ko? Unbailable. Mabibigat. May qualified human trafficking daw ako. May rebellion. May inciting to sedition. May anti-alias law. Maraming kaso sa akin. Santamakmak. Pero walang scam. Tanga. Bobo o di fake news. At dito, sinabihan niya na fake news at bobo raw ang isang senador na si Erwin Tulfo, mga kahombre ko. Wala namang kwenta yan eh. At kung tunay nga daw ba yung mga pinagsasabi ni Erwin, bakit siya'y nakalaya ngayon? Nakalaya ka nga, Norman. Oo naman. Yon ay dahil yung mga nagreklamo sa'yo, hindi na pinursu yung kanilang problema sa'yo. Kaya mo nga nasabi, di ba, na ikaw ay matatag. Ang hindi niya alam, ang isang NLM, matyaga. Napakatyaga. Oo, pagtsatsagaan kita. Araw-araw, i-remind ko yung tao sa kawalangyaan mo, hindorotot kang bubugin vlogger ka. Pero Norman, ganito kasi yung sitwasyon dyan. Tulad niyan, yung dating head ng NBI na si Vic Lorenzo ay wala na sa posisyon. And at the same time, mga kahombre ko, yung iba hong mga nagreklamo sa kanya ay either OFW o kaya naman mga taong nag-move on na sa kanilang mga buhay. Di ba? Kaya malamang, bumitaw na. Kasi as what Norman is saying, So, I'm just fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para Actually, yung doon sa human trafficking, ang alam ko talaga doon, yung mga nagkasong iba kay Kulaong sa human trafficking ay mga ano na yon, mga nasa ibang bansa at nananahimik na sa kanilang mga buhay. Kaya hindi na po inasikaso yung kaso kay Kulaong.
Meron nga po kung meron tayong nakausap na meron tayong tropa pips dito na nagsabi, parang malapit na matapos yung kaso na yon at baka nga daw, baka lang hindi naman sigurado, baka nga daw mapawalang sala si Kulaong doon dahil po sa technicality. Para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko in-stop 2020 pa lang, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyahin niyo ako, national TV, yung ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Hindi naman nga siya nakapatay. Siya lang naman ay nakabingwit ng milyon-milyon na pera sa mga tao. So actually, mga kahombre ko, karamihan sa mga nabingwitan niya ng pera, mga kahombre ko, ay mapepera din. So anong ibig sabihin nun? They move on with their lives. Nagkamali na, mali na tayo, okay na, talo na, wala na. Bakit pa natin ipagpapatuloy ang miserable life by seeing this guy once a month sa korte? May mga ganun hong tao. Every year, they think, ba't dala ko pa tong 2 years ago sa buhay ko? May ganong mga tao, mga kahombre ko. Ayun nga lang, eto ang problema, Norman. Kasi ako, kami ng pamilya ko, hindi kami ganon. Kami, habang tumatagal, lalo kaming nagiinit. Lalo na ako, Norman. Kahit tumagal pa to ng 10 taon, yung passion ko about 3 months ago, noong October, o 4 months ago, noong October, hanggang sa 2 years after that, or 3 years after that, ganun pa rin ang fire sa puso ko na ikaw ay mapakulong at mapanagot sa mga kabulastugan at katarantaduhan mo sa akin. At huwag mong kakalimutan, ikaw ang naghamon. Ikaw ang unang gumawa ng aksyon na legal against sa akin. Ngayon, no, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako ho unang nagsampa, ako ho unang nawaran. So dito, mga Ikaw ang unang nagsampa ng kaso pero nabasura. Sana inano niya yun ini-emphasize niya yun. Sana nasabi din doon sa press con na yun. Oo, ikaw ang naunang magkaso pero nabasura. Kaya nabasura kasi nakitaan ng kawalang kwenta yung kaso na sinampa ni Kulaong doon sa Ramon Isabela. Yung 179 case na yon, basura yon. Kumbaga walang kwenta at hindi talaga pinag-isipan na kaso kasi balagbag Yun ang kwento sa akin Balagbag po yung pagkakakaso dun mga kahombre ko, makikita nyo, di ba? Kung hindi naman siya nagkaso, hindi naman tayo magkakaso. For what reason, man? Di ba? Influencer versus influencer to. Pero dahil napasok ko na to, wala na labasan, Norman. Tuloy-tuloy na to hanggang sa matouch natin ang Hoyo ulit. Pero yun ay kung nasa laya ka pa sa panahon na yun. Kasi mukhang maraming dilubyo na darating sa buhay mo ngayon. Anong akala mo, Norman? Nananahimik ka na ngayon, so wala na lang lahat ng yon? Mali ka doon? Oo! Malay mo, Norman, mas mabigat pala itong mga kaso na kakaharapin mo ngayon. So, unjust fixation lang kung ipahayaan niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Unjust vexation mo lang. Kung isa lang yon, lang yon. Paano kung 100 unjust vexation yun? Yun lang. 100 beses kang makukulong. Mahirap yan, Norman. Ayan na sinasabi ko sa'yo. Dapat, simula pa lang, nakinig ka na sa mga abogado mo kung meron nga bang talaga. Di ba? Wala Pinalalim mo lang ng pinalalim ang hukay mo and now, you are facing a very, very difficult situation na hindi ka sure kung makakalabas ka or hindi. Anyway, nagbigay alam si Gusgusin sa kanyang nakaraan kung saan noong 2010 up to 2020. Totoo naman po na noong pong 2010,
up to 2020 po nung ako po ay nakulong. Totoo naman po na marami pong ikinaso sa akin. Marami pong nag-file ng kaso sa akin. Totoo po yun. Marami pong ikinaso sa akin, especially po dyan sa Caloocan, Pasay, Makati, Baguio, at Quezon City, at Manila. Samut-saring kaso po. Ako. At yan nga po. So, for clarificatory lang po, totoo naman po yun na kung saan ako po ay nakasuhan ng anti-alias law. Kinasuhan din po nila ako ng illegal use of passport. Kung ano-ano po, samut-sari pong kaso. Pero for clarificatory po, andyan, pakikita ko po lahat yun. Eventually po ay acquitted naman po ako lahat at permanent dismiss na po yung iba. So lahat po ng mga Baguio, yung anti-optometry law, yung anti-passport law sa Quezon City, yung estafa daw po sa Pasay, yung pong sa Caloocan, na Bausi, at yung sa Manila po na anti-alias, at yung sa Makati po na estafa daw, ay makikita niyo po yan ay acquittal and permanent dismiss po, halos pang kalahatan. Normal naman. Yang mga yan, kaya ka na-acquit, ay napaka-easy lang. Dahil hindi na inatenda ng mga tao na yan ang reklamo nila sa'yo. Naintindihan mo? Although, sige, palakpakan natin ang pagkaputang ina nitong tao na ito. Dahil sa banda dito, tama naman. Talagang na-acquit. And actually, court decision yan. So wala ka naman talagang magagawa dito. At actually, tama rin naman ang nasabi niya na kahit kailan, hindi na pwedeng i-open itong problema na ito. Tama? Lalo na itong tungkol sa anti-alias law, illegal use of passport, hindi ko na alam yung optometry, sila na yon. Pero yung estafa, mga kahombre ko, marami pa hong nakapilang estafa. Norma, nasaan na yung human trafficking? Bakit hindi mo yun nasabi? Diba ongoing case pa yon at may estafa pa at napakarami pang nasa likod ng lahat ng to. Now, Norman, sige na lang, permanently dismissed ang mga naging kaso mo na yan. Pero hindi ba kayo nagtatanong, paano nangyari na ang isang tao ay kumaharap ng gantong karaming kaso? Kung ikaw ay tunay na nag-humanitarian, how come puro ganyan at napakaraming nagkaso sa'yo? Alam nyo, mga kahombre ko, uulitin ko lang, may mga tao kasi na gusto na lang mag-move on sa buhay nila. Mas pipiliin yon. Lalo na at maybe somewhere down the line, nakuha na rin nila yung nawalang pera sa kanila. Saka eto si Kulaong, kaya nag-humanitarian yan para mapagtakpan ang kanyang mga kasalanan o ang kanyang mga kaso. Diba? Buti sana kung nauna yung humanitarian Una yung humanitarian, tapos saka lumabas yung kasong estafa, anti-passport law, anti-optometry law. Yun sana yung okay. Nauna yung mga pag-humanitarian, baka isipin pa natin na meron naninira dito kasi tumutulong. Pero, nauna po ang mga kaso ni Kulaong. Human trafficking, yung mga anti-alias law na yan, o yung pati yung mga estafa, nauna pong lumabas yung mga yan. Saka pa lang po, si Kulaong naggawa-gawa ng mga kunwari tulong. Ng mga kunwari humanitarian na para makatulong puno sa mga kababayan natin. Style lang 'yon. Kasi nga po, ang talaga namang ginawa nitong si Kulaong ay kaya siya nag-humanitarian para ipakita sa taong bayan na siya si Francis Leo Marcos at hindi siya si Norman Mangusi na tagtad ng napakaraming kaso noon. Okay na yon. Quits na yon. Kesa makita pang pagmumukha nito sa korte. Kaso wala tayong magagawa. Kasi yan ho ang due process. Pero mga kahombre ko, mapapansin nyo rin, ayan yung luck ni Norman. Kasi merong part din, no?
na yung mga mahihirap na tao na nabubudol, hindi ho makapagreklamo. Lalong-lalo na yung mga OFW, hindi ho makapagreklamo. Malamang, nasa ibang bansa yan. Mas pipiliin pa ba nila na kuhanin yung 300, let's say 300,000, 400,000 kada tao, let's say example, na nawala sa kanila dahil sa kagunggungan nila, tas mawawalan sila ng trabaho, labas lang sila ng labas dito sa Pilipinas ng pera, wala silang kikitain para sa sarili nila at sa pamilya nila, o umalis na lang sila, magtrabaho, mag-ipon na lang ulit, lulukin na lang na mali sila, na pinagkatiwalaan nila ang tao na ito. Malamang ang pipiliin nila yung umalis na lang sa bansa at maging OFW na lang ulit. Okay na yon, bawiin na lang yung 2 o 3 taon na nawala sa mga buhay nila. Ayun. Ito yung pinipinpoint ni Kuya Spencer Lacalle. Sana mapanood to ni Kuya Spencer kasi yan yung kino-question niya kay MG nung umakyat sila dito. Nung nagkaroon tayo ng live with the 14 vloggers and rappers. Ito yung issue na nabanggit ni Kuya Spencer na parang hindi daw naiintindihan ni MG yung sitwasyon ng mga OFW na naloko nitong si Kulaong. Ngayon, sana napanood to ni Kuya Spencer para malaman niya na hindi naman ganun lang din na basta na lang parang hindi naiintindihan ni MG yung sitwasyon ng ating mga kababayan. Talagang meron nga pong iba nandito na sa Pilipinas hindi pa makapagdemande. 'Di ba? 'Yun ang totoo niyan. So maganda rito kay MG, 'di ba? Na habang tumatagal, mas lalo niyang naiintindihan at mas lalo niyang nararamdaman kung ano ang pakiramdam ng isang gustong-gustong magkaso kay Kulaong pero nakatali ang kanilang katawan sa trabaho. Kesa naman, harapin nila, kasuhan nila, isagad-sagad yung kaso, 2 years silang tenga dito. Tandaan nyo, huwag mababaw ang utak. Kung ikaw ay nasa Amerika, sa Europe, o kung saan parte ng mundo, pwede naman yon, tama, through CCTV, through video call. Through video call, ikaw maikipag-hearing. Pwede yon. Kaso dapat, ikaw ay nasa Philippine Embassy. Papaano ho kung sa Amerika? Madaling araw sa Amerika, umaga dito. May bukas bang embassy na ganong oras? Kasi hindi na jurisdiction ng Pilipinas ang Amerika. Di ba? Galing alam nyo, nakakatuwa na madinig tong mga ganitong paliwanag kay MG. Kasi para hindi na, kasi merong mga, meron tayong mga nakikitang mga comment. Ba't hindi kayo magkaso? Mga ganon. Nasaan na yung kaso nyo? Nagkaso ka na ba? Di ba? Maganda yon na meron pong nagpapaliwanag na na ganito. 'Di ba? Merong ganitong nagpapaliwanag na katulad ni MG na malaki ang followers, malaki ang kanyang channel, maririnig ng mga tao na atat na makapagkaso yung 5 mommies, makapagkaso yung mga nabudol ni Kulaong sa Amerika, sila Nasukir, sila Kuya Alpha, ganyan. Kasi nga, talagang kapag ikaw naman kumikita ka ng, let's say, sabihin na lang natin, kasi parang nabanggit sa akin ni Kuya Nasukir noon, malaki kinikita niya, parang kaya niyang kumita ng 1,000,000 piso sa loob ng, ng 3 buwan o 4 na buwan doon sa Amerika. Kung ganun kalaki kinikita niya, di ba? Tapos kung magkano yung nabudol sa kanya, pagpalagay mo na lang, nabudol siya ni Kulaong ng 250,000. Di sa 1 buwan lang, parang nabawi niya na yon, di ba? Oo nga, hindi siya nabayaran ni Kulaong, pero bumalik sa kanya yung pera, di ba? Parang na rin to, kumbaga talagang lahat naman gustong magkaso. May mga nakausap ko at sa grupo ni Kuya Nasukir at dito kay Kuya Alpha,
meron namang mga tao o mga dating sumusuporta kay Kulaong na gustong-gustong magkaso. Ang problema lang talaga yung sitwasyon nila doon sa ibang bansa. Ayan, Matcha Mochi, nandyan pa din. At Ate Ira, hello po. Ako si Coco. Guys, isang like lang support natin si Kuya Ma. Kahit yung isang like lang, 72 na tayo dito. Thank you. Kuya Navarro, Argel. Ayan, hello po. Okay, Kuya Henry, like po tayo. May magagalit. The Modern Parents, Ate Cynthia, Pritz Wiland. Ravenclaw, hello po. Ate Katrina Love. Ayan, germ out, then thumbs up. Paano pala kita ma-message, Boss Mac? It's about humanitarian scheme na bid sana if interested ka, kaso naka-English format. Teka, sige, mamaya. Ilapag ko yung email ko mamaya. Okay, eto, play pa tayo. Ayos talaga to, ha? Hindi ko pa kasi ito napapanood itong vlog na ito ni MG. Ang galing kasi naipapaliwanag niya ng maayos ngayon. Maraming makakapanood na kasi hindi maiwasan, ba't hindi nagkaso? O, hindi kasuhan nyo. Patayin nyo pa magkaso. Kasi yung iba, kala yata ang pagkakaso napakadali. Hindi nila alam, napakahirap. Magiging jurisdiction ng Pilipinas ang Amerika. Actually, nag-offer na nga si Attorney Aboy ng libreng abogado. Katulad nga nun, ako, yung dahilan ko, paano ko kikita para sa aking pamilya kung ako atupagin ko yung pagkakaso. Kasi nga, syempre, di ba, tayo ay meron tayong ginagawa outside YouTube. Meron tayong daily vlogs. Paano tayo makakapag-vlog kung aasikasuhin natin yung pagkakaso? Kaya yun yung yun yung hindi naiintindihan ng iba. Ang nila, libre na nga abogado ba't di ka pa magkaso? Paano yung araw-araw na mawawalang kita sa'yo? Ako nga nanghihinayang doon. What more pa kaya mga kababayan nating OFW, hindi sila manghinayang doon, mas malaki kinikita ng mga yon. Kapag ikaw ay nasa loob ng Philippine Embassy. Di ba ang gulo? Diyan! Actually, yan yung nangyari din kay Kuya Alpha. Merong umamin na siya si Norman Mangusin, siya daw si Kulaong na nag-human trafficking. Medyo may edad na yon. Nakausap ko yon, na-interview ko yon. Sabi niya, willing siyang mag-testify sa embassy ng Pilipinas doon sa Italy. Pinuntahan ni Kuya Alpha para makikipag-usap siya sa mga taga-embassy kung paano ang gagawin. Ano ang gagawin doon sa isang tao na parang isusuko niya yung kanyang sarili. Nung panahon na yun, parang isusuko niya yung kanyang sarili para mapawalang sala si Kulaong. Si Norman Mangusin na noon ay Francis Leo Marcos. Kaya lang nga po, panahon ng pandemya, pagdating pa lang ni Kuya Alpha doon sa gate, hindi na siya nakapasok. Bakit? Kailangan ng mga vaccine card, mga ganyan. Ang daming hinahanap kay Kuya Alpha. Magkatawagan kami noon. Tapos, yung kahit anong sabi ni Kuya Alpha na kailangan niya may makausap na taga-embassy, yun daw yung protocol dahil nga panahon ng pandemya that time, kailangan sumunod ni Kuya Alpha hanggang sa etong Norman Mangusin na ito na na-interview ko pa noon, naglaho na lang na parang bula. So, kada ikaw ay haharap sa kaso o sa hearing, kailangan mong pumunta doon sa embassy. Nakakalusot si Norman. Kaya being an OFW, nakakita siya ng napakaraming butas. Kasi he is actually 5 steps ahead of all of us, mga kahombre ko. Kasi ngayon pa lang yan, umaangat sa limelight, ngunit siya, nagatasan niya na ng sagad before. Di ba?
Kasi dyan niya nilagay lahat ng talino niya at talento niya. Iyan ho ang totoo dyan, mga kahombre ko. Now you understand. Now, if you think about this, marirealize mo na, damn, oo nga, no? Diba? Gets Kaya nga OFW ang naging target ni Kulaong eh. Kahit yung sa FFCI, OFW ang target niya. mo na kung bakit OFW. Kasi yan mga yan, yung pinaka-vulnerable sa lahat. Yung FFCI ginawa yon para sa OFW. Ginawa po yon para sa mga mommies, ginawa po yon para sa ating mga kababayan na nag-migrate na sa ibang bansa. Yung iba happily ever after na doon sa Amerika, Canada, sa Europe, Australia, ganyan. Yun po yung naging target ni Kulaong. Ngayon, syempre, ang mga Pilipino naman talaga matulungin. Actually, maeengganyo ka talaga sumali sa FFCI eh. Bakit? Kung wari ikaw, OFW ka sa Hong Kong, tapos makikita mo na ang FFCI, kapag ikaw naging member, pag uwi mo, meron kang negosyo, meron kang sari-sari store package na pagpipilian, sari-sari store yata yun, o tricycle, basta mga negosyo package, mga ganyan. Ngayon, meron pong isang umuwi. Meron po isang umuwi. Natatandaan ko yun, merong isang umuwi na FFCI member. Wala pong naibigay si Kulaong. Bakit? Ano sagot ni Kulaong? Ano sinasabi ng FFCI ni Kulaong noon? Hindi pa tayo register sa Security and Exchange Commission. Kailangan muna tayo maging register sa SEC. Yun ang nangyari noon. Maraming kulang sa pamilyang ito. Asan yung iba magagalit ang mama at papa? Algorithm po problema niyan. As in. Lalo na sa ugali. Kasi yan, malungkot din yan at the same time. Namimiss yung mga pamilya nila sa Pinas. Mas mabilis maloko. Iyan ho yung motibo niyan. Ba't hindi kami aatras? We will be forever here hanggat nasa social media si Norman para spread ng paulit-ulit ang awareness sa inyo. At tutulungan tayo ng mga kahombre ko to do so. Pero wag ka mag-alala, Norman. Kasi hindi porke na-dismiss ang lahat ng ito, dismiss na rin yung mga susunod, Norman. Yan ang problema, Norman. Di ba? Maybe, ganyan na nangyari. Pero sa pagkakataon na ito, sa second na hangin ng kasuhan laban sa'yo, ibang match to. You'll see. Kasi sa diferensya natin dalawa, lahat ng sinasabi ko totoo. Ikaw naman, lahat ng sinasabi mo, bumabalik sa'yo. So, alam nyo na. Huwag ka rin masyadong mag-celebrate ng sobrang aga pa. Kasi mali ka rin dyan. Ay, nako, Norman. Ang dami pang nasa likod na kakatok sa'yo. Abangan mo lang. Sinaan ni Gusgusi na ginawa. Marami pong mga paparating talaga ng mga kaso kay Kulaong. Pero yun nga, hindi naman yan talaga katulad ng sinasabi ni Kulaong na peanut. Hindi ganun. Napakahaba po niyan. Kita nyo nga, kaso nga ni Kulaong 2010, 2016 lang o 2025 lang nagkaroon ng final decision. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.